Kinahanglan niyo ang Ginoo kasi nga kaya nga kita rin kinabuhay na rin sa kalibutan. Hallelujah! Siguro Ayan na na naman mga sila sa kapatid ko plaza, pa rin. nagsisigaw-sigaw. Hallelujah! Ako ikayon sa inyo ha. Sa may kulot sa inyo ang reporto kung ginagawa. Hallelujah! Ang Ginoo buhay ang atong Diyos. Ang reporto, himo ka na sa tao. Sige guys, kung lahat daw. Grabe, kahit nakakapaos mo sa pagsisigaw, no? Wala na eh, puno sa tumahal sa Ginoo. Eh, ang gahong ana, wala na, gahong ni Satanas, pero dili, gahong sa Ginoo. Parang sinabi niya rin na walang silbi ang ipinagawang ribulto ng Diyos na kerubin at taas na tanso. Nakakawa dahil marami pa rin sa mga kapatid natin ang nagbubulagan sa mga turo ng kanilang pastor na kahit na magsisigaw sa kalsada, sa plaza, ay isang misyon pa rin na para sa kanila kung ituring, kahit na nagmumukha ng walang muwang sa kanilang mga sinasabi. Now, to address the claim that sacred images in the church are useless, mahalagang maintindihan ang mga biblical events para sa paggamit ng mga ribulto at imahen sa pagsamba, particularly in the context of the first and the second temple in Jerusalem. Ano kaya ang nasa loob ng kanilang templo? Isa-isahin po natin. In the construction of the first temple na itinayo sa ilalim ng patnubay ni Haring Solomon, makikita natin ang pagsasama-sama ng iba't ibang larawan at tribulto. For example, sa pinakaloob ng sanktuaryo, na mas kilala as the Holy of Holiest, may dalawang kerubin na gawa sa kahoy na binalot ng ginto. Ang mga kerubin na ito ay hindi lamang mga dekorasyon, kundi itinuturing na sagrado at may mahalagang papel sa pagsamba sa Diyos. Now, kung walang silbi ito, kung ituring ng mga anti-katoliko, ito na may sagrado kung ituring ng mga Israelita noong unang panahon. At hindi po ito bago sa mga sacred images ng simbahang katoliko. Alamang kung nabubuhay na sila noong unang panahon nang itinayo ni King Solomon ang kanyang templo, ay isa sila sa mga pupuna sa mga ribulto o imahen na makikita sa dingding at sa altar nito. Pangalawa, following the Babylonian exile, the second temple ay tinayo sa ilalim ng pamumuno ni Zerubbabel at nang maglaon ay pinalawak ni Herod the Great. Sa templong ito makikita natin ang iba't ibang mga imahe at estatwa na bahagi ng pagsamba at relihiyosong buhay ng mga Hudyo. Halimbawa, ang templo ay nagtatampok ng napakalaking ginintuang minora na isang pitong sanga na candelabrum. Additionally, there were images of cherubim and other symbolic representations throughout the temple. Now, kung sasabihin mang walang silbi ang mga ribulto na ginagamit sa bahay-sambahan, sumasalungat ito sa pagpapahalaga na ginagawa ng mga Hudyo noong unang panahon. Kung sa mga Hudyo, ito ay sagrado at may silbi, hindi ito naiiba sa pagpapahalaga ng mga Katoliko sa mga sacred images ng simbahan. Hindi ito walang silbi. Tanging mga unawa lamang ng mga kapatid nating anti-Katoliko ang mali at walang silbi. Ang mga halimbawang ito mula sa una at ikalawang templo ay nagpapakita ng mga paggamit ng mga imahen at estatwa sa pagsamba ay hindi lamang tinatanggap kundi iniendorso din ng Diyos mismo. Hindi sila itinuturing ng mga Diyos-Diyosan na dapat sambahin. Ngunit sa halip ay sagradong mga representasyon na nagiging daluyan in the encounter with the divine. Kung sa mga pastor ng ibang reliyon ay may mga ribulto din ng kanilang mga founder na ginagawa at itinuturing nilang may silbi, abay, huwag namang one-sided lang sa pag-unawa na kapag sa kanila ay applicable ito. Pero pag iba nang gumawa, ay salungat na. Always a Protestant mindset. Kung ginagawa ito ng mga Hudyo noong unang panahon at itinuturing na may silbi, ito rin ay hindi naiiba sa ginagawa ng mga Katoliko sa panahong ito na itinuturing itong sagrado. And the Catholic Church, sacred images serve a similar purpose. Ang mga ito ay hindi mga bagay na sinasamba na tanging sa Diyos lamang, kundi mga tulong sa panalangin at debosyon. Ipinapaalala nila sa atin ang presensya ng Diyos, ng mga banal at ng mga misteryo ng ating pananampalataya. Kung paano ang mga imahe sa una at ikalawang templo ay tumutulong sa mga Israelita na ituon ang kanilang puso at isipan sa Diyos. Sacred images in the church ay maaaring makatulong sa mga Katoliko sa pagpapalalim ng kanilang espiritual na koneksyon at pagpapaunlad ng pagpipitagan sa kanilang pagsamba. The intention is always for God's glory, hindi sa mga bagay o tao dito sa mundo. Mahalagang tandaan na ang simbahang Katoliko ay hindi naman nagtuturo ng idolatria o pagsamba sa mga imahen. Ito nga ay sinasalungat at kinukundina ng simbahan at malinaw na itinuturo ang Biblia sa tao. Nililinaw ng Katekismo of the Catholic Church ang pagkakaibang ito na nagsasabi na ang karangalan na ibinibigay sa isang imahe ay ipinapasa sa prototype nito. Sa madaling salita, ang karangalan na ibinibigay sa isang sagradong imahe at the end of the day ay nakadirekta sa tao o misteryo na kinakatawan nito. Tulad ng imahe ni Kristo at ng mga santo, ang pinapahalaga natin dito ay si Kristo at ang mga santo. Pero I think walang masama na punuin ang isipan ng isang tao kay Kristo at sa mga santo
dahil ito ay nagsisilbing halimbawa at motibasyon sa atin. At ito rin naman ang itinuturo ng Biblia. It is important to emphasize that the purpose of sacred images is not to replace God o upang sambahin ang mga ito. Sa halip, they serve as a visual aids upang palalimin ang ating pag-unawa at debosyon sa Diyos at mga misteryo ng ating pananampalataya. They help us to contemplate and meditate upon the divine realities they represent. Bukod pa rito, ang mga sagradong imahe ay maaaring magsilbing mga paalala ng pakikiisa ng mga santo at mga bayani ng ating pananampalataya. Just as we may have photographs o larawan ng mga mahal sa buhay sa ating mga tahanan upang panatalihing buhay ang kanilang alaala at para parangalan sila, ang mga sagradong larawan ng mga santo ay maaaring magsilbing katulad ng mga larawan sa ating bahay. Ipinapaalala nila sa atin ang mga banal na lalaki at babae na nauna sa atin, who lived in lives of virtue and who can intercede for us before God. Hindi ito sinasabing walang silbi lang. Maging walang silbi lamang ito sa mga hindi Katoliko na walang pag-unawa sa mga itinuturo ng simbahan. Now, maging sa mga kaganapan sa Bagong Tipan, ang pagkatawang tao ni Kristo ay isang halimbawa ng pagpapakita ng imahe ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na ang Diyos na Espiritu at hindi nakikita ay nagpakita ng kanyang presensya sa pagiging isang tao. Ang anyo ni Kristo bilang isang tao ay isang patunay ng imahe din ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ni Kristo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang mga apostol bilang direktang may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo ay makakapag-testify nito. At ang kanilang nakita ay malamang itinuturo din nila sa mga sumusunod sa kanila. At walang duda nga, ang mga naging disipulo ng mga apostol na naging church fathers ng simbahan ay siyang nagpapatuloy ng mga katuruang ito. Sa gayong paraan, ang mga sagradong imahe sa simbahan ay isang patunay ng pagkakilanlan ng Diyos na minsan na naging tao upang ipresenta ang kanyang sarili para sa atin at upang mas mapalakas pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi na rin nakapagtataka na kahit sa mga unang Kristiyano ay may mga larawan na kinikilala. Dahil ito po ay makikita sa mga early Christian catacombs in churches na kung saan may mga nakapinta ng mga sacred images indicating that this practice was accepted and embraced by the early Christian community. Ang pagpapatuloy na ito sa tradisyon ay nagbumukahe na ang paggamit ng mga sagradong imahe ay naaayon sa mga turo at gawain ng mga apostol. And to say na ang kapangyarihan sa mga ribulto o imahen na sinasabi nito ay galing sa demonyo kahit walang basihan, ang gahom anak, wala na, gahom ni Satanas, pero dili, gahom sa Ginoo. then who can say na ang mga itinuturo nito ay tama talaga at galing talaga sa Diyos? Well, kanya-kanya nga naman tayo ng sariling opinyon. Ngunit bago ka pumuna sa isang paniniwala na mas nauna pa sa iyo na isinasagawa, pag-aralan mo na at huwag lang makinig sa mga haka-haka. Ayan mga ka-curious, sana po'y nakatulong ang video natin ito, ang ginagawa nating pagsagot sa mga argumento ng mga kapatid natin na kanilang ipinaparatang sa ating simbahan at sana'y nakatulong po ito sa pagpapatatag ng ating pananampalataya sa ating minamahal na simbahan. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. So please i-support din po natin yung mga kasamahan natin na patuloy rin po sa pagtatanggol ng ating simbahan, sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng katotohanan at patuloy pa rin na nag-aaral at nagbibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hello mga kalay ko, nabasa niyo, ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya. Upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya,
may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Manny Lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia.